From this to this. Hi everyone! At first time ko nga mag-DIY mga mi at hindi ko nga alam kung maganda ba talaga yung kakalabasan nitong aking DIY. Bar counter pala yung gagawin ko dito at tinanggal ko na nga itong mga nakapatong dito para masimulan ko na yung aking gagawin. Bago pala ako mag-start mag-DIY ay nag-invest muna ako dito sa mga tools na gagamitin ko sa pagkat ng plywood. Maganda kung may mga ganitong tools tayo dahil mapapabilis nga yung mga ginagawa natin at kung mano-mano ko nga itong gagawin ay baka abutin ako ng 1 week ganun talaga, charot. Nung una nga ay nag-aalangan ako dahil hindi ko alam kung maganda ba talaga yung kakalabasan nito. Pero paano natin malalaman na kaya natin yung isang bagay kung hindi natin sisimulan? Tagal ko na nga gustong mag-DIY pero hindi ko talaga alam kung paano ko siya sisimulan. At kung katulad kita na nagbabalak mag-DIY ay simulan mo na ngayon. Sobrang tibay nga nitong TV stand namin kaya hindi ko talaga siyang ma-let go. Binahana nga ito nung 2004 at ito nga at buhay na buhay pa rin. Halata namang sobrang dami ng pinagdaanan nito at nakailang pintura na nga ako dyan at palit-palit na nga, may varnish, may pintura. Pagkatapos ko namang kutkutin diyan yung mga nakakadikit ay sasandarin ko yan para makinis at maganda yung lapat ng pintura natin mamaya. Bali itong white na pintura yung gagamitin ko para maaliwala siyang tingnan. Hinalo ko muna yan at pakunti-kunti nga lang muna yung paglagay ko dito sa ating lagayan. Para hindi siya masayang in case na hindi ito maubos. Ito nga yung first coat at nakatatlong apply nga ako diyan. Hinintay ko lang itong matuyo at sinukatan ko na siya nang ilalagay ko diyan sa pinakang ibabaw niya. Nang makuha ko na nga yung eksaktong sukat ay dito naman ako sa plywood nagsukat. At dahil first time ko nga gumamit nitong jigsaw ay hindi ko talaga siya gamay kaagad. Parang naging sigsag na nga itong gawa ko. Pero okay lang yan dahil first time pa nga lang natin itong gawin. Masasaan ba at pag marami na ako na DIY, siguradong mape-perfect ko na rin ito. At dahil hindi nga pantay itong TV stand natin, nilagyan ko siya ng frame. Screw nga pala yung ginamit ko dito at mahihirapan ako kung pako yung gagamitin ko dahil sobrang tigas nga nitong TV stand dahil siya ay solid wood. Lara nga ito at siguradong hindi kakayanin ng pako kapag hindi concrete nail. Sa paglagay ko ng screw, ginagamitan ko muna siya ng barena para hindi ako mahirapang mag-screw dito. Kailangan ay nakalubog na mabuti yung ating screw para hindi naman ito nakalitaw mamaya paglalagay natin ng wallpaper. Nagpatulong na rin akong magbarena dito sa anak ko dahil sobrang tigas nga nitong haligi namin. Isinukat ko na rin dyan kung gaano kahaba yung gagamitin natin na floated panel. Cutter lang pala yung ginamit ko dito sa pagkat ng ating floated panel. Madali lang naman itong ikat kaya ito na lang yung ginamit ko at kung jigsaw ang gagamitin ko ay baka magkapisang-pisang naman itong ating floated panel. Nagkamali pa nga ako dyan ng paglagay dahil inuna ko doon sa kabilang dulo. Dapat pala dito sa kabilang dulo ko inuna. Tatawanan nga kami ng anak ko dyan dahil hirap na hirap talaga ako pagpisil nitong No More Nails at si daddy nga yung nagtabi ng pang-push nito. Dyan pa nga lang sa pagpisil niyan ay talagang pagod na ako dahil mahirap nga siyang pisilin. At kung hihintayin ko naman siyang umuwi ay siguradong matatagalan pa kaya carry na yan. Madali lang naman yan ikabit at kailangan lang ay medyo natutuyo na bago mo siya bitawan dahil ito nga ay matatanggal agad. Kinailangan ko na nga lang yung ilalim niyan para hindi ako matagalang maghawak-hawak niya na hihintayin ko pang matuyo. Para-paraan na lang talaga para madali tayong matapos. At sa part nga na ito ay medyo natutuwa na ako dahil nakikita ko na nga yung pinagpapaguran ko. Sobrang saya ko dahil yung dating nasa isip ko lang na mga idea ay nagagawa ko na. Unti-unti ko na nga nakikita na maganda yung kakalabasan nito. Nararamdaman ko na sulit yung pagod ko dito. Kaya ikaw na nanonood, kung gusto mo ring mag-DIY ay simulan mo na ngayon at kung nakaya ko ay siguradong kayang-kaya mo rin. Tinanggal ko nga yung unang floated panel ko na inilagay dahil dito nga sa gitna ay merong nakaawang. Malapit na nga akong matapos at nagcut na nga ako nitong floated panel para ilagay ko dito sa pinakadulo. At bali dito sa kabilang side naman ay PVC panel na lang din yung nilagay ko. Pero yung sa kabilang side nito ay plywood yung nilagay ko. At bago natin putulin yung ating PVC panel ay siguraduhin muna natin na tamang-tama na yung sukat para hindi tayo putol ng putol at hindi ito masayang. At sa pagkabit naman ito ay itong No More Nails din ang ginamit ko. Hindi ko na yan nilagyan ng screw at pagkatapos nitong ginagawa namin ay isinukat na nga namin itong anak ko itong itaas. At nang okay na nga itong kabilang gilid naman yung inilagay namin. Bali ito na rin yung magiging pundasyon ng itaas para hindi siya bumagsak. At nang matapos naming lagyan ng screw yung mga gilid-gilid ay ito namang patungan yung aming ginawa. Sinukatan ko yung mabuti para pantay-pantay yung kanyang pagkalagay ng patungan. Kailangan talaga ay may katuwang ka dito sa pagbabarena para hindi ito gumalaw. Sigurado kasing kung walang maghahawak nito ay hindi magiging pantay-pantay ang mga pagkagawa ko nito. At sa pagkabit naman itong pinakaibabaw nito ay gumamit lang kami ng angle bracket para hindi naman ito malaglag. At bali ito na nga yung itsura niya nang maikabit na yung pinakaibabaw nito at talagang malapit-lapit na nga ito
ito sa katotohanan. At dito naman sa pinakaibabaw ng ating bar counter ay gumamit lang ako ng PVC wall sticker. At ipinalagay ko na rin sa kapatid ko yung ilaw na nabili ko at sobrang ganda talaga. At dito sa bandang likod ay ikinabit ko na rin yung pinakampintuan nito. Gagawin ko pala itong tabihan ng mga pinggan para hindi naka-expose sa lagayan. Flat na handle pala yung ginamit ko dito sa pinakampintuan para hindi naman tatama yung tuhod natin dito sa pintuan nitong ating tabihan ng pinggan dahil balak ko nga itong lagyan ng high chair. At pagkatapos naman ito ay pininturahan ko na rin yan. Hindi ko na pala tinanggal yung kabilang pintuan at ganito nga yung ginawa ko. Binabarinahan ko muna siya bago ko gagamitan ng jigsaw. Pagkatapos nito ay hinintay ko lang matuyo yung pintura bago ko ikinabit yung pinaka-handle nito. And that's it. Sobrang happy ako sa kinalabasan ng ginawa ko. And yun lang muna for today's video. Thank you so much. Bye!